May nilinaw ang National Task Force for the West Philippine Sea kasunod ng sunod-sunod na pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nitong weekend. Ayon sa tagapagsalita ng task force na si Commodore J. Tariela, hindi panguudyok sa China ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Routine at humanitarian mission ang resupply mission sa Bajo de Masinloc nitong Sabado at sa Ayungin Shoal kahapon. Layon daw nitong suportahan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy at ang kapakanan ng sundalong Pinoy. Sa kabila niyan, pinili rin ng China na mangharas ng mga Pilipino sa West Philippine Sea kahit paglabagaan niya ito sa international law. Sabi pa ni Tariela, paigtingin nila lalo ang pagbubunyag sa aniyay pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Panawagan niya, magkaisa ang mga Pilipino at ang international community sa pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China. Nasaksihan mismo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ang ginawang harassment ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend. Balikan naman ang nangyari sa balitang hatid ni Bam Alegre. Magkasunod ng insidente ng pangaharas ng China ang dinanas ng mga barko ng Pilipinas nitong weekend. Noong Sabado, sapul na sapul ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc. Naghahatid noon ng langis ang BFAR sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force ng the West Philippine Sea, kasama rin ang Chinese militia sa pangaharas. Kahapon, ganyan din ang sinabit ng Uniza May 1, ang isa sa mga resupply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bukod sa binomba ng tubig, dinikitan at binangga pa ito ng barko ng China Coast Guard. Nagtamo naman ng pinsala ang BRP Cabra na pinagtulungang bombahin ng tubig ng China Coast Guard at Chinese militia. Ito na, wino-water cannon na kami. Ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal, nasaksihan mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. at Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sumampa sina Browner at Carlos na nakasadsad ng PRP Sierra Madre at nag-poodle fight sila kasama ang mga nakatalaga roon. Mariing kinundena ng National Task Force on the West Philippine Sea at ng ilang mambabatas ang dalawang insidente. Nanawagan naman ng ilang bansa na sundin ang international laws gaya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa pahayag ng China Coast Guard na ibinahagi ng Chinese Embassy, iligal at wala raw paalam sa Chinese government ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Paglabag daw ito sa territorial sovereignty ng China. Kaugnay naman sa naunang insidente sa Bajo de Masinloc, paulit-ulit na raw sinabi ng China na sila ang may jurisdiction at sovereign rights sa lugar. Sa kabila ng magkasunod na pangaharas ng China, tuloy ang paninindigan ng Pilipinas. West Philippine Sea, andito! Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.